Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi mahinang klaseng lider. Matapang na tono sa mga campaign rally, dinipensahan ng palasyo. Mas maraming Pilipino nagkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng Marcos administration noong 2024 sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino program. Dengue fast lanes sa mga ospital, binuksan na. Suspect na gumagamit sa pangalan ni First Lady Liza Marcos, arestado ng CIDG. At higit pisong rollback sa presyo ng petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo ayon sa Oil Industry Management Bureau. Dinipensa ng Malacanang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tila palaban niyang tono sa gitna ng pangangampanya para sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Dagdag ng palasyo, ang mas matapang na mensahe ng Pangulo ay tanda ng pagiging matapang at matibay nitong lider. Si Kenneth Paciente sa kanyang Balitang Pambansa. Panahon na ng eleksyon, kaya naman kanya-kanya ng diskarte ang mga kandidato para manuyo ng mga botante. At sa ganitong pagkakataon, hindi maiiwasan ang batuhan ng mga patutsada sa kapwa kandidato. At sa pag-iikot ng Pangulo kasama ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition na pambato ng administrasyon sa Hatol ng Bayan 2025, kapansin-pansin na rin ang tila mas matapang nitong pangangampanya. Bagay na dinipensahan ng palasyo. Giit ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagaman may tirada ang Pangulo, hindi ito gawa-gawa lamang. Sa halip, base ito sa mga lehitimong datos. Tandaan natin, kung mapapansin ninyo at kung matatandaan ninyo, ang mga binanggit sa una kick-off rally ng Pangulo ay naaayon naman sa records. Naaayon naman sa pangyayari. Hindi po ba karapat-dapat din na sumagot ang Pangulo na naaayon din naman po sa kanyang mga records, sa kanyang mga naobserbahan. Giit pa ni Castro, hindi maaaring tanggap lang ng tanggap ang Pangulo ng mga patutsada ng kabilang kampo at sa halip ay dapat siyang manatili sa kanyang prinsipyo para sa mga Pilipino. Karapatan din po ng Pangulo na magsalita kung ano po yung kanyang damdamin. Ito naman din po ay para mapakita sa tao kung ano ba yung katotohanan. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Ipinunto rin ng Malacanang na sa mga campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, mismong ang mga kandidato ang naglalatag ng kanilang mga plataporma. Pero minsan, nagiging transparent lamang anila ang Pangulo sa pagpapahayag ng kanyang damdamin. Kailangan lang po talaga paminsan-minsan ang ating Pangulo ay maging transparent din siya sa kanyang nasa loobin. At para po maipahatid din sa mga tao na he is not and will never be a weak leader. Kaugnay niyan, kinundina ng palasyo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte sa isang rally na may karapatan daw ang taong bayan na magalit sa pamahalaan. Sinabi ni Castro na hindi dapat nang hihimok ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa na magkaroon ng puot sa gobyerno. Mas mabuti anya na sama-sama at magtulungan na lamang tungo sa pag-usad at pag-angat ng bansa. Siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kaysa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. Pero bahagi nga kaya ito ng destabilization laban sa kasalukuyang administrasyon? Wala tayong formal na impormasyon na may destabilization, but mapapansin po natin sa kanilang mga statements kapag sila nagrarally, nag-uudyok sila ng galit,
nag-uudyok sila sa mga tao na ito ang paniwalaan dahil ang gobyerno ngayon ay abusive at excessive. Doon pa lamang po ay makikita natin, mararamdaman natin kung saan sila papunta. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Inaresto ng PNP-CIDG ang lalaking nagpapakilalang undersecretary at nagbebenta ng pwesto sa gobyerno. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lisiges ng PTV Manila. Ikaw ay may karapatan magkaroon ng sariling abogado kung kayo walang kakayahan. Ibig kakalap siya ng gobyerno, kayo may karapatan magpasuri sa iyong tipuang doktor kung kayo walang bibigyan ng gobyerno. Nakabarong pa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang hotel sa Pasay City. Inaresto ang suspect na kinilalang si Simeon Sander de la Cruz dahil sa kanyang standing warrant of arrest sa kasong estafa. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, dating empleyado ng First Family ang suspect. Nang mawala na ang relasyon sa First Family, pumasok ito sa mga iligal na gawain tulad ng pakikipagtransaksyon sa ilang pribadong individual at nangungumisyon ng nasa 3 to 5%. Modus daw ni De La Cruz na magpakilalang undersecretary at saka mag-aalok ng malalaking porsyento sa pamahalaan. Bukod sa mga litratong ipinakikita kasamang First Family, napapaniwalaan niya ang kanyang mga target na biktimahin dahil totoong nagtrabaho siya noon sa unang pamilya. Pero lately, nagpapakilala ng USEC, tapos naglalako ng mga sinasabing mga kontrata sa gobyerno at humihingi ng 3 to 5% of the contract price na commission, kickbacks. So may mga tao na siyang nabiktima in beforehand at yun ang mga nag-file ng complaint laban sa kanya. Sabi pa ni Torre, daan-daang milyong piso na ang nakamkam ni De La Cruz sa panloloko dahil malalaking proyekto ang pinapasok nito tulad ng mga infrastructures, kalsada, supplies at iba pa. Well, nakita nyo naman ang inaresto namin kagabi, nakabarong pang kagalang-galang, nakapinya barong pa sa isang 5-star hotel. So, ganun nga, may mga bagay na ginagawa nga na misrepresentation na definitely hindi ito tolerate ng kanyang mga principals, which is ang ginagamit niya, yung First Family. Nag-ugat ang operasyon ng CIDG matapos na ring makipag-ugnayan sa kanila ang Office of the President dahil sa dami ng mga reklamong natatanggap nila kaugnay sa panlolokong ginagawa nito. Well, kontrata, supplies, mga ganon. So, yan ang gustong iparating lang natin sa publiko na baka may mga umiikot pa dyan na mga naglalako ng mga ganyang mga kontrata, supposedly connection sa gobyerno. Huwag na ho kayo magpapaniwala at malaki ang probability talaga at 100% hindi yan ito-tolerate ng gobyerno. Hinikayat ni Torre ang iba pang biktima na lumapit sa kanilang tanggapan. May babala din si Torre sa mga may balak pang gumawa ng kalokohan at sa mga patuloy na gumagawa ng masama. Tumigil na sila at sooner or later magkakaabutan din kami. Samantala, sinubukan naming kunan ng panig si De La Cruz pero tumanggi na itong magsalita. Pansamantala na ring nakalaya ang suspect matapos maglagak ng piyansa na aabot sa 90,000 pesos. Mula sa PTV Manila, Ryan Lisiges para sa Balitang Pambansa. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Islamic community sa paggunita ng Ramadan. Ayon sa Pangulo, pagkakataon ito para pag-isipan ng mas malalim ang ating layunin at ipamalas ang kabutihan sa mga nangangailangan. Dagdag pa ng Pangulo, sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa disiplina at pasasalamat, ang banal na pagdiriwang na ito ay nagsisilbing daan para sa pagbabago ng lipunan. Habang sa pag-aayuno, panalangin at mga kawanggawa na ipapamalas ang diwa ng pagkakaisa na nagpapalalim ng ating pakikipagkapwa. Hinimok ng Pangulo ang Islamic community na hanapin ang lakas sa kahalagahan ng pagpapakumbaba at tapat na pamumuhay ng may pananampalataya. Umaasa ang Pangulo na magiging gabay ito tungo sa sama-samang pagsulong upang marating ang liwanag ng pag-asa para sa lahat. Tiniyak ng Malacanang na handa silang sumunod sa anumang ipag-uutos ng Korte Suprema tungkol sa pondo ng PhilHealth. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihintay lamang ng gobyerno ang magiging pinal na desisyon ng kataas-taasang hukuman ukol dito. Tinukoy ni Castro ang sobrang pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury para magamit sa ibang proyekto ng pamahalaan at ang issue ng zero subsidy na pending pa rin sa Supreme Court.
Una rito tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi maapektuhan ng zero subsidy ang serbisyo ng PhilHealth. Kung sasabihin po ng Supreme Court na dapat po na ibalik ang subsidy mula sa gobyerno, tutuparin po natin yan at magkukumply po tayo kung ano man po ang sasabihin ng Supreme Court. Unti-unti nang nakakabangon ang mga naapektuhan ng oil spill sa Oriental Mindoro at iba pang bahagi ng Southern Luzon matapos lumubog ang oil tanker na MT Princess Empress. Batay sa tala, aabot sa 30,000 na mangingisda na ang nabigyan ng tulong kung saan ang pinakamalaking naibigay ay nasa 700,000 pesos. Bukod sa mga mangingisda, nakatanggap din ng tulong ang mga nasa tourism sector at nagtitinda ng isda. Magtatagal hanggang March 2026 ang pamamahagi ng claims. Ibinuhos ng Pag-ibig Fund ang lahat ng kanilang makakaya para matupad ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang buhay ng mga mamamayan. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development at Chairperson ng Pag-ibig Fund Board of Trustees, Secretary Jose Rizalino Acuzar, maraming manggagawang Pilipino ang natupad ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay noong 2024 dahil naglabas ang Pag-ibig Fund ng 130 billion pesos housing loan para matustusan ang pagbili at pagpapatayo ng higit 70,000 tahanan para sa kanilang mga miyembro. Pinaigting din ng ahensya ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ipinaliwanag ng Health Department na sa kabila ng dengue outbreak kamakailan, partikular sa Quezon City, patuloy ang pagbaba ng kaso nito sa ngayon. Ayon kay Department of Health spokesperson Albert Domingo, mas mababa rin ang mortality rate ngayong 2025 kung saan nasa 0.36% lamang ito kumpara sa 0.43% noong nakaraang taon. Reactivated na rin ang dengue fast lanes kapwa sa mga pribado at pampublikong ospital para matugunan agad ang pangangailangan ng mga pasyente. Patuloy naman din ang pag-aaral kasama ang Food and Drug Administration hinggil sa pagkakaroon ng bakuna para sa dengue. Nilinaw ng Philippine Statistics Authority na sila lang ang pwedeng mag-print at mag-issue ng national ID. Sinabi yan ng officer in charge ng Feedback and Grievance Division ng PSA na si Nicole De Navea dahil sa mga nag-aalok ng serbisyo online para mag-print ng national ID. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Navea na naglabas na sila ng abiso hinggil dito dahil labag ito sa batas. Nakipag-ugnayan na rin aniya ang PSA sa kinauukulang mga ahensya ng pamahalaan para matigil ang ganitong modus o panloloko sa online. Paliwanag ni Navea, madali lang makapag-download ng Digital National ID sa pamamagitan ng official Facebook page at website ng PSA o sa eGov app. Inanunsyo rin ng ahensyang tuloy-tuloy ang registration sa national ID ng mga sanggol at bata 0 to 4 years old. Paliwanag ng ahensya, kailangan lamang na registered ang mga magulang para sa national ID para makapagparehistro ang mga sanggol at bata. Nagtipon ng ilang eksperto sa batas sa isang forum tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ginanap sa Adamson University sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa mga dumalo sina 1987 constitutional framer attorney Christian Monsod, dating Congressman Nery Colmenares, Dr. Segundo Romero at dating Integrated Bar of the Philippines President Domingo Egon Cayosa. Nanawagan sila para sa agarang pagsisimula ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Cayosa, magiging pabor ito hindi lang sa panig ng prosekusyon at depensa, kundi lalo na sa pangalawang Pangulo dahil dito siya magkakaroon ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang panig sa mga alegasyong ibinabato sa kanya. Habang nagpapagaling pa rin sa ospital dahil sa bilateral pneumonia, unti-unti na ring nakababalik sa trabaho si Pope Francis. Sa latest advisory ng Vatican, inanunsyo nito ang patuloy na pagbuti ng kalusugan ng Santo Papa. Bagamat patuloy ang pagsailalim niya sa respiratory physiotherapy, aktibo nang nagagawa ni Pope Francis ang ilan sa work-related activities. Nagpasalamat din ang Santo Papa sa sama-sama at patuloy na pagdarasal ng publiko sa kanyang mabilisang paggaling. Samantala, nananatili pa rin kanselado ang Jubilee audience na nakatakdang ganapin bukas, March 1 sa Vatican. Muling tiniyak ng Department of Health ang agarang pagtugon ng mga ospital sa mga kaso ng dengue. Sa katunayan, ayon sa DOH, bukas na ang mga dengue fast lane sa mga pampublikong ospital sa buong bansa.
Kasunod nito, muling pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na agad kumonsulta sa doktor kapag nakaranas ng mga sintomas ng dengue tulad ng hindi nawawalang lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Paalala din ng DOH, gawin din ang alas 4 kontra mosquito o paglilinis kontra dengue. Ayon pa sa DOH, pumalo na sa mahigit 52,000 ang kaso ng dengue ngayong taon hanggang nitong February 22. Mas mataas umano ito ng 64% kumpara noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Nakapag-imprenta na ang COMELEC ng 48.9 milyon na balota na katumbas ng 71.37 completion rate mula sa kabuuang target na 68.54 million ballots. 1.5 milyon na balota ang target na maimprenta kada araw at inaasahan matatapos ito sa March 14 o 15. Nakapagbaklas na rin ng COMELEC na nasa 124,365 campaign posters na lumabag sa mga panuntunan. Nakipag-ugnayan na rin ng COMELEC sa iba't ibang survey organizations at kahit hindi mandatory ay pumayag umano silang magrehistro para maisailalim sa regulasyon. Ito ay para maiwasan na rin ang pagbabayad at paggamit ng mga kandidato sa mga survey para sa kanilang kampanya. Gagawin ng regular ang kadiwa ng Pangulo sa Tuguegarao City batay sa kautusan ng lokal na pamahalaan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tuguegarao. Hindi magkamayaw ang mga magsasaka at mga maliliit na negosyante sa kadiwa ng Pangulo sa Tuguegarao City sa dami ng mga mamimili. Bukod sa mabenta gulay, manok at prutas, blockbuster din ang pila sa BBM rice dahil sa 29 pesos kada kilo na presyo nito. Si Nanay Jolly, isa sa mga agripreneur dito, di bali na raw kumita ng kakaunti basta't makatulong sa mga mamimili na makatipid sa kanilang mga gastusin. Okay ma'am, kahit 2 piso bawat kilo lang, okay na din ma'am. Okay na sa amin yun, basta may Ang mga ganyang eksena, hindi na lang dalawang beses sa isang buwang mangyayari dahil magiging regular na ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod matapos na maglabas na executive order ang lokal na pamahalaan para rito. Kaya naman ang mga mamimili, laking tuwa sa mga inilabas na EO dahil malaking tulong ito sa araw-araw nilang gastusin. Nakakabawas po sa budget kasi sa sa commercial sa palengke mahal po. Kaya nakakatipid ng konti. Sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng kadiwa ng Pangulo, hindi lamang mga mamimili ang matutulungan, kundi maging ang mga agripreneurs sa lungsod. Mula sa Radyo Pilipinas Tuguegarao, Dina Villacampa, Balitang Pambansa. Inilapit ng Department of Health ang serbisyo medikal sa mga residenteng nasa liblib na lugar sa Catanduanes. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac, Catanduanes. Tila nabunutan ng tinik ang mga residente ng Barangay Progreso, San Miguel, Catanduanes. Kung dati kasi kinakailangan nilang bumiyahe ng halos 1 oras para lamang makapunta sa Rural Health Unit o ospital para magpagamot, ngayon mismo ang serbisyong pangkalusugan na ang lalapit sa kanila. Ito'y matapos formal na ilunsad ng Department of Health ang programang Purok Kalusugan sa probinsya. Dinisenyo ang programang ito upang direktang dalhin ng pamahalaan ang essential healthcare services sa malalayong barangay o purok. This is part of the universal healthcare na kung saan sinasabi nga sa Healthy Pilipinas, bawat buhay mahalaga. So dapat nararamdaman ng ating kababayan yung serbisyong kalusugan doon sa grassroots level. 33 malalayong barangay mula sa 11 bayan ng Catanduanes ang kabilang sa inisyal na implementasyon ng programa. 2 beses kada linggo sa loob ng 6 na buwan, magsasagawa ng house-to-house visitations ang mga tauhan ng DOH sa mga lugar na ito para i-monitor ang kalusugan ng mga residente at direktang maibigay ang kinakailangang serbisyong medikal. Labis naman ang pasasalamat ng mga residente ng Barangay Progreso na unang naging benepisyaryo ng naturang programa. Ako po na marami pong matutulungan ng mga kabarangay ko na may mga karamdaman. Ang mga ganitong programa ng pamahalaan ay isa lamang sa mga katuparan ng pangarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng magandang serbisyong pangkalusugan ang mga Pilipino. Mula dito sa Virac, Catanduanes, ako si Juris de la Rosa para sa Balitang Pambansa.
Ikinatuwa ng ilang miyembro ng Pag-ibig ang mas mataas na regular savings at MP2 dividend rate. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Jumalin Doctolero ng PIA-NCR. Ikinatuwa ng ilang miyembro ng Pag-ibig Fund ang tumaas na dividend rate ng regular savings na umabot sa 6.6% at MP2 na may 7.1% para sa taong 2024. Ito ay matapos ilahad ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar kasama si Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang bagong dividend rate sa ginanap na Chairman's Report nitong Huwebes. Ladies and gentlemen, the dividend rate for Pag-ibig regular savings for 2024 is 6.60%! And the return rate for the Pag-ibig MP2 savings for 2024, 7.10%! Wow! Para kay Kate Austria, isang empleyado na matagal nang naguhulog sa Pag-ibig Fund, ikinatuwa niya ang announcement dahil sakto ito sa pang-5 taon niyang ay MP2. Actually, masaya ako kasi ika-5 years na ng MP2 ko this year. So, mawi-withdraw ko na siya after ng maturity. So, I'm so happy kasi ang taas ng dividend this year. Binigyang diin naman ni Patrick Cabrera na isang empleyado rin ang halaga ng kanyang naiipon sa ilalim ng MP2 savings. Mas malaki may ipon ko bilang isang tao nagsisave and of course, saan mo makukuha yung 7%? Ang Pag-ibig Fund ay nakapagtala ng record high na 67 billion pesos net income at kabuuang dividendo ng 55 billion pesos para sa taong 2024. Mula sa 4.63% noong 2011 hanggang sa kasalukuyang 7.1% na dividendo, ang Pag-ibig MP2 ay inaasahang tataas pa, hatid ng dumaraming Pilipino na nais magkaroon ng tahanan sa ilalim ng Pag-ibig Fund. Mula sa PIA-NCR, Jumalin Doctolero, Balitang Pambansa. Bayan, huwag po kayong bibitiw at magbabalik ang Balitang Pambansa. Sa ating unang usapang halalan, makakapanayam natin ang Chairman ng Commission on Elections, George Erwin Garcia. 72 araw bago ang May 12 National Local Elections, kamusta na nga ba ang paghahanda ng COMELEC? Laging ito ay constant adjustment because alam niyo sa bawat papalapit na eleksyon, lagi na lang may mga development na nangyayari. Pero ang importante po, may eleksyon tayo sa Mayo 12. Pag-uusapan din natin ang umpisa ng 90-day campaign period, ang pagbubukas ng overseas voting and counting system, at iba pang balita kaugnay ng eleksyon. Ito ang COMELEC Usapang Halalan 2025. Ngayong Sabado, dito lang sa inyong PTV. Gawin exciting ang inyong food experience sa iba't ibang cuisine na ating susubukan. Eats Fun goes to E. Rodriguez. Sobrang Latina. Ay, mali. Sobrang sarap. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario for another unique and interesting food crawl. Ngayon lang ako nakarinig ng baked rice. Eats Fun. Ngayong Linggo, alas 10 ng umaga. Titikman natin to kasi iba yung take nila sa nachos. Espesyal. Dito lang sa PTV. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa Sales and Marketing Unit, Marketing Specialist, Sales Account Specialist, Sales Traffic Assistant, News Division and Merchandising Unit, Graphic Artist. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara, kilatisin natin ang mga kandidato ng 2025 elections. Busisiin natin ang kanilang mga plataforma, background, track record, at alamin kung sino sa kanila ang talagang tutupad sa pangako at kung sino ang nagpapaikot lamang ng ating ulo. Know your candidate. Malapit na.
Abangan dito sa PTV. Sa San Jose del Monte, Bulacan naman, nag-ikot ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Sa pangunguna pa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa linya ng telepono ang kasama natin si Kenneth Pasyente. Kenneth. Yes, Joshua, mainit natin ang gas ng mga Bulakenyo, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga senatorial bets sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Mismo ang Pangulo ang nanguna sa campaign rally ng pambato ng administrasyon na ginanap dito sa Barangay Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan, nakauna-unahan sa Central Luzon. Sa kanyang talumpati, muling binigyang diin ng Pangulo ang magandang record ng mga kabilang sa alyansa. Ipinagmalaki ng Pangulo ang karanasan ng mga senatorial bet ng administrasyon na pare-parehong may karanasan na sa paglilingkod. Lalo't 8 anya sa mga ito ay nakapagtrabaho na sa Senado. 7 ay dati namang kongresista, habang ang 4 ay naging cabinet member. Ipinunto rin ng punong ehekutibo Joshua na hindi lang puro salita ang miyembro ng alyansa. Sa halip ay wala anya silang ibang layunin kundi magtrabaho sa Senado at magpasa ng mga batas na tiyak na makatutulong sa mga Pilipino. Isa-isa ring inilatag ng mga kandidato ang kanilang mga plataforma mula pagtutok sa edukasyon, food security, seguridad at pagtugon sa kahirapan at iba pa. Joshua, ito na ang pang-7 campaign rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas at inaasahan nga na susuyurin pa nito ang iba pang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Samantala, inilunsad sa lungsod ng Zamboanga ang kauna-unahang TCIM Extension Clinic. Ang detalye sa balitang pambansa ni Julian Tuazo ng PIA Zamboanga. Inilunsad ang bagong Traditional Complementary and Integrative Medicine Clinic sa bagong Urgent Care and Ambulatory Services o BUCAS facility sa lungsod ng Zamboanga. Ito ang kauna-unahang TCIM Extension Clinic ng Zamboanga City Medical Center at isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng ganitong uri ng serbisyong medikal sa rehiyon. Ayon sa ZCMC, layunin ng bagong pasilidad na gawing mas abot kaya ang serbisyo ng TCIM para sa mga Zamboangenyo. Kabilang sa mga serbisyo ang acupuncture, ventosa o dry cupping therapy, hijama o wet cupping therapy at electroacupuncture. Basic mechanism nito is to enhance our natural healing process. We have treatment protocols for immunomodulatory mechanism, meaning we can prevent diseases here because we strengthen the immune system of each patient. Bukod dito, may mga maling paniniwala na maaaring ipalit ang TCIM sa conventional therapy. Aniya, ang layunin ng TCIM ay hindi upang palitan, kundi upang suportahan at palakasin ang tradisyonal na paggagamot. Yun po yung parang stigma ngayon that it replaces the conventional therapy. But no po, we complement, we support the conventional therapy. Sa halagang 330 pesos kada session, mas pinadali at mas abot kaya ang pagkuha ng serbisyo ng TCIM sa BUCAS facility. Ang bagong TCIM clinic sa BUCAS facility ay bukas mula Lunes hanggang Biyernes upang maglingkod sa mga interesadong makakuha ng mga serbisyo ng TCIM. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga, ito si Julian Tuazon para sa Balitang Pambansa. Natagpuan sa Lake Cebu, South Cotabato, ang pinakamalaking uri ng bulaklak sa Pilipinas at pangalawa sa buong mundo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Matuliano ng Philippine Information Agency, SOCSARGEN. Natagpuan kamakailan ng mga residente ng barangay Ned Lake, Cebu South, Cotabato ang isang Rafflesia Schandenbergiana, ang pinakamalaking uri ng bulaklak sa Pilipinas at pangalawa sa buong mundo, na itinuturing na isang threatened species at endemic sa isla ng Mindanao. Una itong namataan ng mga residente noong ika-29 ng Desyembre ng nakaraang taon, kung saan ito ay nagsisimulang lumaki pa lamang. At kamakailan sa pagbisita ng grupo ng Protected Area Management Office ng Ala Valley Protected Landscape ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng South Cotabato, ay nakita ang pamumukadkad ng naturang halaman. Sa ecosystem, ang contribution nito is sa biodiversity. Ang presensya ng Rafflesia nagpapahiwatig na malusog pa yung ecosystem natin at saka yung kalikasan natin. Itong Rafflesia ito, nag-a-attract ito ng mga flies
na naging pollinator. Ang Rafflesia ay isang parasitic plant na umaasa sa ibang halaman para sa pagkain at nutrisyon nito. At karaniwan, ito ay tumutubo sa ilalim ng mga puno sa isang undisturbed habitat. Yung mga scientific community natin, buong akala nila na nawala na ito. In fact, to their estimate, mga 112 years wala na ito. But medyo bigla na lang nakita nila ito sa Sitio Glic, Barangay Ned, Lake Cebu. Yun nga, after so many years. Tapos nag-surface ito siya. Nananawagan ng DENR sa bawat mamamayan na patuloy na maging aktibo sa pangangalaga ng kalikasan at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina nito kapag may nakitang kakaibang uri ng halaman. Mula sa Philippine Information Agency SOC Sergeant Christian Matuliano, Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.